So ito na mga kababayan, ito yung ating unang pag-uusapan. Ano nga ba yan, Kent? Ito po kasi mga kababayan, na according dito kay Arvin, ano apelyido nun? Bagong labas ito. Bukod kay alias Totoy, may lumabas na panibago na ang pangalan niya ay Arvin at isa siyang opisyalis. No, isa siyang opisyalis ng gobyerno na siya mismo nagsabi at nilabas niya na bukod daw sa ano, no, ito mga pangalan. Ito. Bagong pangalan isiniwalat ni Totoy. Ayan. So ito naman EG Kikops sangkot sa Sabungero case. According kasi dito mga kababayan kay Arvin, no, wait lang. May ano lang ha mga kababayan. May ads lang. Wait kayo ha. May ads lang. Paparinig ko sa inyo ha. Lalong lagi. Like po tayo mga kababayan, share and subscribe. Actually, magugulat po kayo dito ngayon sa ating ibabalita. Ito po'y Bilyonaryo News sa pamamagitan sa kanilang news anchor na si Corina Sanchez. Ito po'y balita ng Bilyonaryo News Channel, mga kababayan. So according dito kay bagong witness o bagong testigo, bukod kay alias Totoy, no, ang pulis daw na dumukot sa mga sabungerong nawawala ay yun din daw yung mga pulis na nag-o-operate sa Operation Tukhang ni Duterte. No? So ngayon mga kababayan, yun daw mga pulis na yon na dumukot sa mga sabungero, sila din yung mga pulis na nagtutukhang sa panahon ng drug war ni Digong. So iisa lang daw ang sabi niya. Sila daw yung mga pulis na tinatawag na intelligence, na binabayaran at ginagastusan. Hindi ko alam kung baka yung ginastos ay galing sa confidential fund. Mga kababayan kasi ang sabi, bawal daw ilabas ang pangalan doon sa mga tumanggap sa confidential fund kasi for the sake of privacy, no? For the safety sa mga naturang intelligence. Ngayon, according dito, yun ang sabi ni Lustay ha. Ngayon naman dito kay Arvin, isang city councilor ng Calamba, Laguna, yun daw mga pulis na dumukot sa mga sabungirong nawawala, sila din daw yung mga pulis na nag-o-operate sa Uplan Tukhang ni Bato. So ito na mga kababayan, konektado talaga. Konektado mga kababayan. Kaya nga sabi ko sa inyo, kaya pala sabi ni Digong, yang isabong nagbibigay ng 642 o 44 million a month, billion a year. Kaya hindi ko pinahinto yan kasi kailangan ng pera ng gobyerno. Kasi pala yung mga pulis, yun din pala yung mga pulis na nanunukhang. Nako po. Yun po yung intelligence. Nako, eto na mga kababayan. Pakinggan ninyo Din ngayon ng ilang mga pulis na dawit sa kaso ng mga nawawalang sabungero. Sila rin daw kasi ang mga tagaligpit ng mga sospek noong kasagsagan ng war on drugs. Ayon sa... rinig niya? Yung mga pulis na dumukot sa mga nawawalang sabungero, ayun din pala yung mga pulis na nagliligpit sa war on drugs. Nako po, mga kababayan. Pero, speaking of PNP mga kababayan, napakagaling ng 5 minutes response ni General Torre ngayon. Mga kababayan, napakagaling ng 5 minutes response. Alam nyo kung bakit? Kapag nakapasok kayo sa General Headquarters ng PNP, no? Kapag may problema ka, 5 minutes nandyan ang pulis. Namumonitor. Habang yung pulis babiyahe, papuntahan ka, kung halimbawa, natawag ka 911. 911. Hello po, PNP po ba ito? Hello po, kailangan po namin tulong and rescue. Andyan agad ang pulis, 5 minutes. Pero, namumonitor po ng PNP. Ang galing ng 5 minutes response ni General Torre, mga kababayan. No, mamaya ipakita ko sa inyo yan. Kung ano nga ba yung 5 minutes response, ang galing, sobra. Alam mo yung habang nagre-report ka, kailangan saradong 5 minutes nandun mismo ang pulis.
napapanood habang nagbabiyahe sila, may camera, namumonitor ng big screen, kahit saang lupalop sa Metro Manila. Ganun kagaling, mga kababayan. Kaya ito, ulitin ko pakinggan ninyo. Lalong nadidiin ngayon ang ilang mga pulis na dawit sa kaso ng mga nawawalang sabungero. Sila rin daw kasi ang mga tagaligpit ng mga sospek noong kasagsagan ng war on drugs, ayon sa isang bagong testigo. Yan ang agenda report ni Joash Malimban, live nag-uulat mula Calamba, Laguna. Joash, so ano ang sinabi ng bagong witness na ito na si Arvin Mangyat o Manggiat? Maraming salamat po, Sergeant Sick. Ayan, sa yung $5 super sticker. Thank you so much. Ito po si Arvin Manggiat ba? Manggiat ang apelyido. Ito po. Corina, eksklusibo muli nating nakapanayam kanina si Calamba City Councilor Arvin Manggiat, yung bagong witness na lumulutang dito sa missing Sabongeros case. At ang pinakabago niyang revelation o pasabog ay yung alleged link ng mga sangkot na polis sa drug war operations. Nako! Mula sa pagdukot at pagpatay sa mga missing sabungero, parehong grupo umano ng mga pulis ang sangkot sa ilang extrajudicial killings noong kasagsagan ng madugong war on drug. Rinig nyo mga kababayan, yun daw mga dumudukot sa mga missing sabungero, ayun din daw yung mga pulis na tagaligpit doon sa war on drugs ni Digong. Kaya pala mga kababayan, sinabi ni Bato, ito ipakita ko sa inyo sabi ni Bato, Wait. Ano yung sabi ni Bato, mga kababayan? Ito, may ebidensya tayo. Siyempre, ito, Cinema Bravo. Post ito ng Cinema Bravo na mismong sinabi ni Bato. Ayan ayan ang sabi ni Bato. Basahin ko lang. Senator Ronald Bato de la Rosa on who's behind the missing sabungeros. Ako pa. Ako pa, dati akong pulis. Alam ko yan. Pero wala tayong evidence. Ayan na nga. Di ba, mga kababayan? Kaya nga sabi ko sa inyo, kaya pala alam ni Bato, sabi niya, ako pa. Sino ang nasa likod ng mga nawawalang sabungero? Ako pa. Dati akong pulis, alam ko yan. Pero wala tayong evidence. Sabi niya, wala tayong mapatunay. Pero alam niya. Kasi nga pala, kaya niya pala alam, kasi nga, ang according dito kay Arvin, City Councilor ng Calamba, Laguna, yung mga dumukot sa sabungero, ayun din pala yung mga pulis na nanunukhang nung panahon ni Bato, siya pa ang PNP, chief. Nako, ito Cinema Bravo yan mga kababayan. Post ng Cinema Bravo. Ayan sabi niya dito, on who's behind the loss sabungero, ako pa, dati akong pulis, alam ko yan. Pero wala tayong ebidensya. Sabi niya, kaya naman pala alam na alam. Ako hindi ko nagsabi na may connected si Bato dito kasi according sa bagong witness na lumabas, ayun nga. Kaya naman pala, may alam siya kasi dati daw siyang pulis kasi nga yung mga pulis na dumukot ay yun din pala yung may hawak dati sa tukhang. Nako, ito pa. Marami sa kanila, intelligence officers. Yan ang kinumpirma ng bagong lumulutang na witness sa kaso ng mga missing sabungero, si Calamba City Councilor Arvin Manggiat, ang dating kapitan na siyang inambush at tinangkang patayin umano ng bilyonaryo at gambling tycoon na si Atong Ang matapos mapagkamalang sangkot sa Panchochope. Intel operatives. Sila yung mga nasa Intel. Sila yung nanguhuli sa gambling, sa drugs. Ayan. Sila yung gumaganap na mga pinag-uutos sa kanila, yung mga ino-operate nila. Like, yung mga ambush na yan. Di ba, nung panahon na yun, parang legal ang pagpatay sa drug pusher. Yun, sila yun. Sila yung gumagawa niyan. So, sabi natin, sir, yung ginagawa ng mga operatiba na ito, kumbaga, hindi siya entirely legal. Medyo off the record yung ginagawa. Mas maraming off the record. Dating master agent ng isabong operation si Manggiat. Kwento niya, mismong ang whistleblower na si Dondon Patidongan ang kumontak sa kanya para ipaalam na ang kanyang dating boss, ang mastermind sa tangkang pagpatay sa kanya noong 2021. Nag-usap kami. So, ang buong akala ko, pag-uusapan lang namin yung mga sabungan niya dito sa Laguna. Kasi may mga sabungan siya dito. Akala ko yun ang i-offer niyang business. Nagulat na lang ako nung tanongin niya ako kung
may suspect na raw ba ako dun sa mga umambush sa akin. Sabi ko, meron. Sabi ko nga, mga pulis. Sabi ko, oo, mga pulis. Sabi niya, alam mo ba kung sino mastermind? Sabi ko, yun ang hindi ko alam. Yun, sinabi niya sa akin na si Boss AA daw ang nagpaambush sa akin. So nagulat ako. Sabi ko sa kanya, sigurado ka pare, anong kasalanan ko? Yun agad ang una kong tinanong sa kanya, anong kasalanan ko? Ba't ako ipa-ambush? Paglalahad ni Manggiyat, bigla umano siyang nasama sa high-value targets noong 2021. Nako. Ito yung listahan ng mga personalidad na sangkot umano sa illegal na droga. So, kaya niya nasabi mga kababayan na yung pulis na yung mga umambush sa kanya, ayun yung mga pulis na dumukot dito sa Sabungero. Bakit? Kasi bakit pati siya nasali doon sa mga high-valued person, yung nasa listahan ng mga droga. Inambush siya. Chairman ka, tapos ngayon city councilor ka, tapos sasali ka dyan sa droga. So, kaya alam na niya na, ang sabi niya, itong mga pulis na bumaril sa kanya at dumukot sa mga nawawalang sabungero, ay iisa lang sa mga AGK or mga tukhang pulis nung panahon ni Digong. Nako, mga kababayan. Sinabi daw ni alias Totoy or ni Dundun Patidungan ba? Na si AA daw ang mastermind sa pagpapaambush sa kanya. Gamit ang mga pulis sa tukhang-tukhang. Nako po, mga kababayan. Nako, kaya pala alam na alam ni Stone. Stone! Nako, Stone. Parang doble-doble yata problema mo, Stone. Connected nga talaga si Lolo Diggs. Hi, Stone. Hi, Diggs. Nako, patay kayo nito. Dawit na to. Rockstone, Jackstone. Ang lawak ng AGK na yan. Kaya nga, Sir Kenry, nako, bato-bato sa langit. Matamaan ka nito, patay kang bata ka. Parang mapadali na si Stone sa ICC. Dagdag. Actually, mga kababayan, kung sangkot ang mga pulis sa tukhang sa war on drugs sa pagdukot sa mga sabungero, sino ba ang PNP chief at the time? Si Stone, si Rockstone, si Batorne. Pwede itong gawing kaso na naman sa ICC. Bakit? Sangkot siya dun Isa siya sa kasali dun sa Siam na redacted. Sabi nga ni Senador Antonio Trillanes, nakasama si Rockstone, si Batorne, doon sa may warrant. Naku po, mga kababayan, dagdag ebidensya ito. Na hindi lang adik, pati itong sabungero, 34 kay Digong nga, 43. Binaliktad lang. Yung kaso ni Digong doon na patay, 43. Itong kay Rockstone, 34. Parang baliktaran lang to. Ang sarap tayaan nito sa loto Nako, mga kababayan. Diyos mio marimar. Biruin mo ba naman, ang pulis tumatanggap ng 2 million a month. Merong 200,000 pa. Nako, magkunik-kuniktado ito. Sabi pa naman ni General Torre, wala kaming sasantuhin. Sabi ni PBBM, wala kaming sasantuhin. Ito mga kababayan, speaking of PBBM, si PBBM pupunta daw ng Amerika. Baka pagbalik ni PBBM sa Amerika, si Kibuloy ihatid na. Nako, shout out Sir Ma'am LB, Ma'am Lily Tunini. Ayan. Nako, Diyos mio marimar. Nako po, continue natin. Wala siyang kinalaman dito at pauna nang natanggal ang kanyang pangalan sa listahan. Kaya laking gulat niya nang malamang muli pala itong ibinalik isang araw matapos maganap ang pag-ambush sa kanya. Hala! And then after nung ambush sa akin, tinawagan ako ng opisyal na tumulong sa akin para matanggal yung pangalan ko sa HBT. Tinanong niya ako, ano nangyari? Sabi ko, sir, ito na-ambush. Sino daw suspect ko? Sabi ko, yung mga dati pa rin, sir. O, di ba wala na naman yung pangalan mo sa HBT? Sabi ko, oo nga, sir. So, ang ginawa niya, binerify niya ulit. Ibig sabihin po ng HBT, High Value Target. Sa madaling salita,
sangkot sa mga illegal na ganon. Shabu. Oh. Sangkot sa grog. Mga chik-chak, mga tuter-tuter. Nako, mga kababayan. Bakit? 'Di ba? Alam naman natin dati na kapag kasali ka sa listahan, tukhang ang tawag doon. Meron daw isang opisyal na tumulong sa kanya, tinanggal daw siya doon sa listahan, bakit inambush na naman siya ulit? Chenek, nandoon na naman daw siya sa listahan. Nako po. Parang, actually, Sir Kenry, ganun ang ginawa nila kay Congresswoman Laila de Lima, kay iniipit si Kerwin Espinosa. Tapos ang sabi nga ni Paduano, ito sa side ni Duterte, kapag hindi ka kaalyado, nasa listahan ka. Di ba? Kapag kaalyado ka, wala ka sa listahan. Nako po. Di ba? Continue. So nung day na ma-ambush ako, kinabukasan, ibinalik yung pangalan ko sa HBT. Ani Manggiat, hindi umano pumasok sa kanyang isip na si Ang ang nasa likod ng ambush sa kanya. Kaya nagulat umano siya sa inilahad ni Patidongan. Tinanong niya ako kung sino yung mga suspect ko. So sinabi ko mga pulis. Sabi niya sino? So sinabi ko isa-isa sa kanya. And then sinabi niya, tama, yan nga yung mga umambush sa'yo. Yan din yung mga... Kung yung mga pulis daw na umambush dito kay City Councilor, inisa-isa daw niyang sinabi kay Patidungan. Ngayon, ang sabi ni Patidungan, yan nga yan. Utos siya ni AA. Nako po, mga kababayan. So, saan ba galing ni AA yung mga pulis na yon? Sa tukhang nga daw, yung mga pulis na nanunukhang. Nako po. Nakakausap niya tungkol sa mga nawawalang magsasabong. Una nang inilahad ni Justice Secretary Boying Remulla sa Billionaire News Channel na intertwined ang missing sabongeros sa mga patayang naganap noong administrasyon ni dating Pangulong Rodrigo Duterte. Kinumpirma ni Manggiat sa news team na kilala niya ang karamihan sa mga pulis na kasalukuyang nasa restrictive custody ng PNP. Yung mga pulis daw ngayon na yung mga umambos at yung mga pulis na nasa tukhang-tukhang, Operation Tukhang noon ni Digong at ni Bato ay nasa restrictive custody na daw nila General Torre. Ang problema nga, sabi nga ni General Torre, habang tumatagal ito, habang tatagal ito, padami ng padami ang mga madadawit na pulis dito. Kung naalala nyo po, isang senador, 2 congressman. Sino nga ba yung senador na yon? Sino nga ba yung 2 congressman na yon? Alam nyo na, mga kababayan. Ba't ganyan? Ba't ganyan? Sabi nga dito, bukod sa pulis, may isang senador, 2 congressman. Nako, sino nga ba yung senador na to? Sabi ko nga sa inyo mga kababayan, unti-unting lalabas ito. Hindi naman po pwede mga kababayan na araw-araw ilabas nila ito kasi malilito po ang mga mag-iimbestiga. Ngayon, bago nila ilabas yung another dawit, nahuli na yung una. Ganon sila mga kababayan. Di ba? Unang dawit, unang binigkas nila, bago sila magbigkas ng another, kailangan nahuli na. Actually, hindi ko alam kung ito si alias Patidungan or Tutoy ay nasa kustodiya na ng ang tawag dito, DOJ. Hindi ko lang alam or hawak ba ni General Torre. Kaya mga kababayan, naku po, napakasakit Kuya Eddie. Oy Ma'am Gladiful, naku maraming salamat sa yung $20 super sticker. Thank you so much po. Naku po mga kababayan. Naku. Nasa witness protection program na si alias Totoy. So, ibig sabihin, kung nasa witness protection program to, so bago ito i-broadcast ni alias Totoy o ibulgar niya sa social media, iniikot na to, ginagawa na ng mga otoridad ito, no? Unti-unti nang hinuhuli, no? Mga ano na to, read na to. Nako po mga kababayan. Tuloy natin. Dagan pa raw niya ito ng 3 sarhento at 1 police colonel. Oras na magsampa siya ng kanyang official complaint sa Napolcom sa susunod na linggo. Nako, magpa-file daw siya ng official complaint sa Napolcom sa susunod na linggo. May colonel at may, ano ba to?
Ano ba to? Nakilala niya ang karamihan sa mga pulis na kasalukuyang nasa restrictive custody ng PNP. Pero daragdagan pa raw niya ito ng 3 sarhento at 1 police colonel. Oras na magsampa siya ng kanyang official complaint sa NAPOLCOM. Sabi ni Bernaid Bien, pag nakabalik si Duterte, paputol ka ng leeg. Make sure ninyo na buhay. Kasi pag nakauwi si Duterte na abo, hindi talaga ako magigilit ng leeg, mga kababayan. Yun lang, napaka-simple. Bakit ako magilit ng leeg kung patay naman yung uuwi? Pero wag kayo mangarap makauwi yan. Walang visa, mamaya pag-usapan natin yan. Continue. Sunod na linggo. Ayan. Nandito tayo ngayon sa... So ayun ha, mga kababayan. Rinig na rinig ninyo. Yung pulis, yung mga pulis na sangkot sa missing sa Bungero, yun din daw pala ang mga pulis na dating nanunukhang sa panahon ni Digong at panahon ni Bato. Naku Bato, kaya pala alam mo. Pero wala kang ebidensya kasi pulis ka nga. Di ba?